Alright guys, nandito na po tayo ngayon at pakita ko sa inyo kung paano mag-test na ngayon ng actual test itong atin 6 na MOSFET. At kung malalaman nyo kung sira ito, kung alin ang sira dito. At meron po tayong drawing. Okay, nakita nyo yung drawing natin. Baba ko. So, ibig sabihin ng G ay tinatawag gate. Okay, so ang ating D ay tinatawag na drain at saka source. So kanina pinakita ko sa inyo yung electronic symbols nitong atin na MOSFET. So ngayon umpisa na natin kung paano mag-check nitong atin MOSFET gamit ang digital multimeter. So first, kung paano natin to isi-set ang atin multimeter at dadalhin po natin sa tinatawag na settings papunta dito sa diode settings. Okay, so ayan guys. So ngayon, dahil hindi pa yan naka-diode settings, malalaman mo dito kung nag-indicate yung itong diode symbols. Okay, so pag pinindot ko to guys, ayan, diode symbols na siya at nakaroon siya ng DC volts dito. Pero dyan, ang ibig sabihin, dito nun sa ating test prod yung nagkakaroon ng voltahe. Para magkakaroon ng makikita natin kung merong continuity o wala. So, ngayon itetest na natin to gamit ang ating multimeter. So, ngayon guys, umpisa natin sa una. Okay. Okay guys, so ito guys ay walang reading. Mahirap kasi So wala. Kahit dito guys wala din. So ibig sabihin guys, itong transistor na to, yung MOSFET na ito ay sira. Okay, so tabi natin yan. Taas. Ang pangalawa nating MOSFET guys ay ito. Ang reading niya ay ang gate at saka source niya ay shortage. Ibig sabihin short circuit. Okay, at saka yung gate at saka drain niya short circuit din. At subukan natin yung drain at saka source. So ibig sabihin ito guys ay shorted or short circuit. So ito ay defective din. Okay, so itabi natin yan. Okay, pangalawang MOSFET. Okay, pangatlong MOSFET na po tayo. Ayun, at nakita nyo guys, walang reading. Okay, wala din. Ito may short yung gate at saka drain. Okay guys, okay, short din. So ang source at saka drain wala siyang reading. So ibig sabihin shortage yung gate at saka yung drain. So defective din to guys. Okay, tabi natin dyan. At saka dito na naman tayo sa isang MOSFET. Okay, so okay, wala. Okay, at saka meron. Okay, so ang gagawin ko guys, subukan ko i-switch ko to. So may reading siya. Okay, ngayon guys, dahil ito ay IRF240 P-type, so subukan ko i-switch itong gate nya at i-diin ko itong drain at saka source. Okay, so nag-switch siya guys. Okay, nag-switch siya. Ngayon ang gagawin ko guys, ihipuin ko ito na wala siya. So kailangan pag maghipo ka, yung gate at saka drain i-touch or hipo, so gate at saka yung drain. Okay, ngayon wala siya guys. So ang gagawin ko ngayon, i-trigger ko ito, ang aking negative sa gate. Okay, sa gate. Okay, tapos ibalik ko dito sa drain. So nagkakaroon siya ng switching guys. Okay, nakikita nyo. So ang gagawin ko ngayon, hawakan ko itong gate. Okay, ayan,
nawala siya. Ibig sabihin guys, itong ating MOSFET na P-type ay nagsiswitch. Okay? So, ibig sabihin buo ito. At saka yung drain at saka source, kailangan parang diodes din ang reading niya. Okay? Okay? Pag i-reverse mo siya, wala. Okay? So, parang diodes ang reading niya. So, ngayon, ang mangyayari, kung ang negative mo, i-trigger mo dito sa gate, tapos ibalik dito, magkakaroon siya ng switching. Okay? Tapos, pag hinipo mo ito ang gate at saka, okay, ang gate at saka drain, okay? So, ayan, nag-o-off siya. Okay? So, kahit anong gagawin mo dyan, zero siya. Wala na siyang switching. Wala na yung continuity ng drain at saka source. Ngayon, kung mag-trigger ka, paulit-ulit ko sa inyo para malaman yung buo. Ayan guys, balik ko dito sa drain. So, yun, nag-trigger. Okay? So, hipuin ko ulit yung gate at saka yung sabay. Okay? Ayan, nawala na siya. So, ito, ibig sabihin, nagsiswitching siya at saka ito ibuo. Okay? So, ngayon, nandito na naman tayo sa IRF 240. Okay? Ito guys, pareho naman silang numero. No? So, ito ay 9240. Itong isa ay 240. Okay? So, ngayon guys, dito na naman tayo sa 240, IRFP 240. So, ayan guys, pagka na-reverse ko, parang diode siyang reading niya. Okay? So, ayan guys. Ngayon, ang gagawin ko naman guys, ibalik ko ito dito. Tapos, ang gagawin ko guys, dahil ito ay N-type. So, ang N-type is positive trigger. While ang P-type is negative trigger. So, ngayon ang gagawin ko, idikit ko itong part ko. Tapos, ibalik dito sa drain. Nagkakaroon siya ng switching. Kung nakikita nyo guys. Okay. Yan, nakikita nyo. Okay. So, ang gagawin ko guys, ipuin ko ngayon to ang atin. Ngayon may reading siya, diba? So, nadudulas. Ngayon ipuin ko ito ang gate at saka drain. Okay guys, nawala siya. Okay? So, kahit anong gagawin nyo yan, wala. Unless na ito ang positive, ay i-trigger nyo sa gate, magkakaroon siya ng switching. Okay? So, ibig sabihin, buo itong atin transistor. Kung i-reverse mo siya guys, nagkaroon siya ng tawag dito, switching. Okay? Pag hinipo ko siya, dahil siyang reading niya. Okay? So, balik tayo ulit. Okay? Trigger. Okay? Hipuin ko yung gate at saka drain. Okay? Nawala na siya guys. So, ibig sabihin, buo ito ang atin. Tawag dito, MOSFET. Okay? Tapos, dito na naman tayo sa isa. So, ito ay RFP 240 din. So, pag nilagay ko yung negative sa drain at saka ang positive na sa source, parang diode siyang reading. So, pag i-reverse natin, wala siyang reading. Okay? Meron, wala. Okay? Tapos, gagawin ko, i-trigger ko itong positive. Balik ko dito, nagkaroon siya. Okay? Nadudulas yung atin spread. So, ngayon, ipuin ko itong dalawang terminal, yung gate at saka drain. Okay, meron siyang switch. Ipuin ko ito ngayon. Okay, nawawala siya guys. Okay. So, balik tayo ulit. Trigger. Nag-switch siya. Ipuin ko yung gate at saka drain. Okay, nawala siya. Okay. Yan ang daliri ko. Okay. So, ibig sabihin ito ay good. So, yun guys. Gagamitan natin ng analog. Hindi pa tayo tapos. Para makita nyo kung paano din mag-check sa analog. Mag-check ng tawag dito. MOSFET. Okay guys. At stop muna tayo.